si Ping Lacson kinwestiyon. Kasi ba naman nagbigay siya ng opinion. Correct. Na mas credible daw si Hernandez kesa kay Diskaya. Okay. Alam nyo, hindi naman po either or yan mga kasama. Hindi yan pagka ang isa ay naging state witness, hindi na pwedeng isa. Bakit kailangan kang mamili mas credible si Hernandez kaysa kay Diskaya? Hindi kaya pwede Senator Lacson na pareho silang credible? Yun. Pangalawa, si Hernandez hanggang Bulacan lang ang alam niya ni. Si Diskaya, buong Pilipinas alam niya. Mas matindi yun. Diba? Bakit? Bakit ayaw niyong ilagay si Diskaya sa witness protection? Bakit si Hernandez? Kasi malaki ang may involved dyan. Hindi kasi sa tingin ko lang. Hindi. Dahil ba ang tinuturo ni Hernandez ay mga senador? Lalo na yung mga senador na anti-impeachment katulad ni Jinggoy at ni Joel Villanueva. At ang tinuturo ni Diskaya ay mga congressmen. Grabe. Ang daming tinuro na congressmen ni Diskaya, 17. Bakit hindi yun ang pinupunterian nyo? Bakit hindi yun ang pinupunterian ni Remulla at ng NBI? Bakit si Jinggoy lang at si Villanueva? Sikat kasi. Hindi, kasi eto yan. Kasi pag congressman na, papunta na kay Romualdez. Gusto nila tumigil na lamang kay Saldico. Madelikado pag yung congressman ang kanilang tututukan. Yan ang reason dyan. Ayaw nila congressman dito sa Senado kasi hindi papunta kay Romualdez ito. Di ba? Di ba sunod-sunuran lang yung presidente ng Senado sa dating speaker? Di ba? Iyon ang ginagawa nila. Kung nakahanap sila ng Diskaya na scapegoat na kinukuha nila yung mga sasakyan, lahat na yata binlame kay Diskaya, hindi naman pwede sina Diskaya nang wala yung mga congressmen wala yung mga senador. Senador na kung senador, nangyari doon sa 17? Ayaw nilang gawing ilagay sa witness protection. Kung ano-anong sinasabi nila, ito natawa ko, alam mo, sorry na lang kaibigang Erwin, pero kengkoy ka talaga kahapon. Grabe. Yung sinasabi mong bend the law. Yun nga para masunod yung gusto isinisigaw ng mga taong bayan na ibalik. Alam nyo po, kahit anong sigaw ng taong bayan, ang batas ay batas. Yun. Di ba? Paano? Kung ang isigaw ng taong bayan may kinalaman ng isang senador sa krimen, wag na nating sundin ang batas, wag na nating litisin. Sunggaban na lang natin. Mali at yun. bitayin natin. Mali yun. I-lynch natin. Bigtiin natin. Kumuha tayo ng lubid at bitayin natin sa pinakamalapit na poste. Tama ba yun? Mali Hindi po. ba medyo process? Hindi mo pwedeng i-bend ang law ka Senator Erwin Tulfo dahil lamang in the heat of the moment ay may sinisigaw yung ibang tao. Correct. Nag-ibalik. At alam nyo po, Senator Tulfo, Senator Lacson, Secretary Remulla, alam ko namang alam ni Secretary Remulla ito kasi sabi nila walang hihigit pa sa kabulagan kesa yung nagbubulag-bulagan. Alam nyo naman, number one, na wala iyang restitution sa Witness Protection Program, sa PD 749 at saka sa Rule 119 ng ating Rules of Court. Bakit wala ang restitution? Sapagkat ang pakay po nitong mga Whistleblowers Act, yung mga whistleblowers regulations, rules, adjective rules, ay para magkaroon agad ng witness. Kung gagawin mo yung restitution, kekwentahin mo pa yan. Magtatagal. Meron nga provision sa witness protection kahit hindi pa siya pasok. Pwede mong bigyan ng temporary protection. Mamaya babasahin natin yan. Kasi alanganin ng oras. Kaya yung ipinagpipilitan ninyo, bago sasabihin nyo pa,
may natanggap daw si Marcoleta kaya pinoprotektahan ng mga diskaya. Oo, ba't ganun? Siguro gawain ng iba yon. Kaya pagka may tao na gumagawa ng tama, may sinasabing ganito, baka meron na mga senador dyan na hindi kumikilos kung walang binibigay, ginagaya nyo. Hindi po lahat ng senador katulad naman ninyo. Alam naman natin yan huwag na tayong maglokohan. Di ba? Mali po. Kaya gusto niyang protektahan ng mga diskaya para ma-encourage yung ibang whistleblowers. At hindi matakot. At hindi matakot. That is the purpose kung bakit may mga batas tayo favoring or not favoring, protecting the whistleblowers. Yan. At sunod, tinatarget daw yung mga senador na anti-impeachment. Obvious naman Ayaw nilang galawin yung mga congressmen, takot sila sa House. Si Saldico lang, ginawa nilang sacrificial lamb. Dalawa na yan, si Diskaya at si Saldico. Actually, alam ko may kasalanan si Saldico, kaya lang, kawawa naman. Kawawa. Party list representative lang yan. Anong kinalaman yan sa insertion? Ibig sabihin, mas maaaring siya nag-insert. Pero kung ayaw ng speaker at vinito ng Pangulo, ay hindi rin uubra. At mamaya po, i-discuss ko sa inyo kung bakit sinasabi ng marami, hindi lang ako, na hindi pwedeng takasan ni Pangulong Marcos ang pananagutan. Mamaya, Secretary Remulla. Mr. Ping Lacson. Ang forfeiture po sa ilalim ng batas ay dalawa. Opo. Civil liability is deemed instituted sa kriminal. Opo. Tama po yun. Kung hindi kakasuhan ang mga diskaya at ibang whistleblowers, nangangahulugan po ba na hindi na mababawi kung meron man silang yaman na galing sa mga illegal na pamamaraan? Hindi po. Sapagkat dalawa pong klase ang forfeiture sa ilalim ng ating batas. Ayun. Yan Criminal forfeiture. Yan. Yung ang Sandigan Bayan, nagkaso kayo, sinabi, kunin yung mga ari-arian. Or, meron din po tayong tinatawag na civil forfeiture. Yan. Pwede po yan ay civil case lamang. Hindi mo kakasuhan yung tao ng criminal case. Hindi siya makukulong. Ang kapalit noon ay pagtitestigo niya laban sa mga pinaka-guilty. Pero, yung nakaw na yaman na in conspiracy with government officials, pwedeng gawin din through civil forfeiture na nagpa-file ay ang Office of the Solicitor General. Ayun. Okay, at definitely po na nasa ilalim ng ating batas. Di ko na di-discuss, baka para ako nagle-lecture dito sa law school Hirap na ako mag-lecture kaya tumigil ako magturo sa law school. Parehas ba yan sa Philippine Good Government ba yan? PCGG? Iba naman yun. Revolutionary government kasi yun. Even sa ilalim ng ating batas ay merong ganitong forfeiture. At very clear po kapag ang pinanggalingan ng yaman ay hindi legal, pwedeng i-forfeit in favor of the government. Pero since may due process clause ang ating konstitusyon, hindi mo pwedeng basta sunggaban na lang yan. No person, again alam naman lahat kahit first year law student ito. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of the law. Diba? Nor shall any person be deprived of the equal protection of the laws. Unang-una yan sa Article 3, Section 1. Iyan ang pinakamahalagang alituntunin under a constitutional government due process. So, magkakaroon ng kaso, susubukan ng pamahalaan na patunayan, ito ay ill-gotten. Pwede magdepensa, syempre, due process. Pag napatunayang ill-gotten, kukunin. Hindi pa po ligtas ang mga diskaya. So, yung sinasabi nyo, gusto ng mga tao kunin, kukunin po talaga. Hindi pwedeng hindi kunin. Kayo naman, oo. Kingkoy kayo. Kingkoy. Ito yung huli na lang, na sinasabi ko kanina, na kung bakit hindi pwedeng makatakas sa pananagutan si Pangulong Marcos. Hindi na ako nagsasabi nito.
kung gusto nyo legal luminary, di ba, bilib na bilib kayo kay Justice Carpio. O, eto ang sabi ni Justice Antonio Carpio. O, itagalog mo. Parang teksto Ayun na tayo. naman. O. Huwag nakahaba, Sige attorney. nga. Hindi, subukan mo lang. Oh, sige po. The House and the Senate The House and the Senate, yung Kongreso at ang Senado, inserted 450 billion isiningit ang 450 billion in Public Works Fund. sa public works. Sa budget ng President Marcos Jr. Ayun na yun. Ayun Hindi na yun. oh. PBBM. Vetoed only 29 billion Ayan. Ang sinabi lang niya, 29 billion lang. ang Ang ipawalang bisa. ipawalang bisa, Oo. oo. That 29 billion Yang 29 billion ay is just window dressing. pakitang tao. Yun, Sabay sabay pa. pa kami. In other words, Opo. Sa ibang salita, madaling salita. sa madaling ibang salita, oo. Ay, Tagalog na pala. In-approve ni Marcos Jr. In-approve. He approved. Binaliktad. Eto, so he owned up. He owned up, yes. Pinakatawanan Oo. niya. Oo. He is responsible Siya ang may kagagawan for the Responsable. 421 billion insertion. sa 421 billion na isiningit. He cannot escape liability Hindi siya makakataka sa kanyang pananagutan because he could have vetoed it. dahil Pwede siya ko namang- ang gumawa niyan. Oh, yan. Oh, yan. Pwede naman niyang pabaliwala yun. Ang hirap Okay, at saka bago po tayo magtapos sa mga kasama, ha? Opo. Ay sana, alam nyo, ang madali lang naman po yan, ang pakikinggan lang natin para tayo hindi masyadong maging gahaman Ayun. ay ang mga sinasabi ng Biblia, no? Tama. Di ba? Eto po bilang sana mapakinggan to ng ating mga opisyal. Opo. Na ayan sabi po rito sa Mateo 6, ang talata ay 19. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Yun. Hindi ako nagsabi niyan. Ang galing. Banal na kasulatan, ha? Opo. Kung nandito ang kayamanan mo, makamundo ang iyong puso, di ba? Opo.